Mas hirap maganap ng trabaho ang international student graduates kumpara sa Canadian graduates. Yan po ang resulta ng pag-aaral na inilabas ng Statistics Canada Miyerkules. Ang ilan sa mga posibleng dahilan sa report na ito. It's not just what you know, it's who you know and what they know about you. Isa ang international student graduate na si Chea Cunanan sa mga sinwerteng makakuha ng job offer bago pa man magtapos. Isa ako sa mga students na very active in going to different networking events and inviting people to coffee chats, informational interviews. Parang, uy, Filipino communities, napaka-strong dito eh. Ang daming pwedeng puntahan. Nagvo-volunteer ako, nagsasabi ako sa mga tao na, I'll graduate in June. Baka, there might be an opportunity in your company or yung mga ganon. Parang just getting myself known. Di na raw siya nagulat sa resulta ng National Graduate Survey ng Statistics Canada na inilabas Miyerkules, kung saan kumpara sa mga Canadian graduate, mas hirap ang mga nagtapos na international students na makakuha ng trabaho sa bansa. We have smaller professional networks. Another real challenge for international students is yung uncertainty ng ating work permit, di ba? So companies are not very aggressive or open sometimes to hiring international students kasi iniisip nila, baka iwan ako nito after a year pag hindi siya makarenew. Or, ititrain ko, tas aalis lang pala, ganyan. And then of course, there's the hurdle ng cultural and workplace differences. Binusisi ng report ang labor market ng mga international students na nagtapos ng post-secondary education program noong taong 2020. Halos 6 sa 10 international students, South Asian at Chinese. 88.6% ng international student graduates nakakuha ng trabaho 3 taon matapos ang kanilang pagtatapos, kumpara sa 71% ng mga Canadian graduates. Lumabas din sa report na mas mababa ang sahod na natatanggap ng international student grads kumpara sa Canadian grads. Isa raw dahilan nito, di akma ang inaral ng international student sa trabahong nakuha niya. When we specifically drill down to the undergraduate level, so whether college or bachelor's, we can see that a larger proportion of international student graduates pursued employment 3 years after graduation in 2023 within the sales and service sector. And we also know from the literature beyond this study that sector, the sales and service sector, has a lower median income than the national median amongst all occupational sectors or groups. Ayon sa isang Filipino International Student Organization, mas mabuti raw tignan ng mga international student ang mga programa na pupuno sa mga in-demand jobs ng mga probinsya. Kung saan natin alam ang sarili natin na mag-excel para makakontribute tayo in the future doon sa probinsya o doon sa community na pupuntahan natin, yun ang kuhain nating programa para wala na rin tayong maging problema kung gusto nating mag-apply ng permanent residency dito sa Canada. May pagkakaiba man sa access sa employment, klase ng trabaho at sweldo, maganda pa rin daw ang resulta ng pag-aaral ayon sa StatsCan. Dahil 70% ng mga nagtapos, international student o Canadian graduate man, may trabaho. Say mga 80% of the people I know got their jobs from their network.